Hello guys, magluluto tayo ngayon ng samgyetang. Kung sa Pilipinas po ay may tinatawag tayong tinola, dito naman po sa Korea ay may tinatawag na samgyetang. Summer po kasi dito, isa po ito sa kinakain tuwing summer dito para lumakas at sumigla ang katawan. So, nag-prepare po ako dito ng dalawang manok. Then, dahon po ng sibuyas or tinatawag po na tepa dito po. Ito po yung tinatawag na insam. Meron din po tayong bawang, ginkgo biloba, yung tinatawag na eneng, tsaka yun po yung dates. Yan po. Ilalagay po natin yung mga sangkap na yun sa loob po or sa tiyan po ng manok. Para po pagka nilaga na po natin siya at pinakuluan, yung herb po niya is nandun pa, buo pa rin po at saka fresh pa rin po yung mga sangkap na yan. Tsaka pwede po natin, tsaka kakainin po natin siya. Yan po. Habang nga po pala nag-prepare po ako ng ating manok, ay nagpakulo na po ako ng tubig na meron po mga herbs. Sibuyas. Yan po. Kailangan po natin siyang ipasok sa loob para po hindi po siya, pagka nilagay po natin siya sa kaserola, hindi po lalabas yung mga nilagay po natin sa loob ng mga sangkap. Ayan po. Hiwain po natin yung legs ng manok para dyan, para doon po natin susok yung isang legs para hindi po siya lumabas, para hindi po lumabas yung mga sangkap na inilagay po natin sa loob ng tiyan ng manok. Ayan po. Masarap po yung samgyetang. Maganda rin po sa kalusugan. Ganun din po yung gagawin natin sa isa po nating manok. Same din po yung mga ilalagay po nating ingredients. Yan po, nilagyan po natin siya ng insam. Then, decho po. Eneng, tsaka bawang po. Yung bawang po maganda po sa mga may high blood. Yan, lagyan pa po, bali dalawa po yung nilagay nating insam. Pagka kumulo na po yung ating manok, maamoy po natin yung aroma ng insam. Maganda po sa katawan yan, sa kalusugan. Mahihilig po yung mga
matatanda rito sa mga insam kasi po maganda po sa katawan yan. Hindi ka po basta-basta magkakasakit or dadapuan ng karamdaman. Ganun po. Natutunan ko nga po pala yung mga luto ng mga pagkain ng Korean sa biyanan ko po. At doon din po sa aking hipag. Same lang din po yung sa mga sa procedure po at kung ano po yung mga ilagay sa isang manok po. I-try nyo din po. Sa pagluluto po, hindi po kailangan mabilisan. Kailangan po may time management para hindi po yung apura-apura. At saka para po maayos, saka masarap po yung ating lulutuing pagkain. It takes times po. Ayan, yan mamaya po, pag kumulo na po yung ating sabaw, nalagay na po natin yung manok. Then, after 30 minutes po, ilalagay po natin yung mga natira pa po mga bawang, dahon ng sibuyas, ginkgo biloba, para po magkaroon po rin po siya ng kumapit po yung lasa niya. Ayan po. Dahil kumukulo na po yung ating sabaw, lagay na po natin yung ating manok. Yung ating pinakulang sabaw nga po pala is usually 1 hour po yan. Kaya ganyan na po yung kulay niya. Hayaan lang po natin siya. Pwede na po natin siyang lagyan ng kunting asin para po maging fresh po yung karne ng manok. Ayan po. Ayan lang po natin siya kumulo. Habang pinapakulot nga po pala yan, yung amoy po ng insang. Grabe. Diba po nakakatakam? Masarap po yan. Try nyo po. Usually 30 minutes ko na lang po siyang pinakulo kasi po yung manok po na ginamit ko dyan is maliliit lang po siya. Yun po talaga yung pangsamgitang mas malasa. Yan po, nilagay ko na po yung mga pinagong insam. Diba po? Yan po. Para lalo pa po siyang sumarap or lumasa po yung ating niluluto na samgitang. Yan po. Try nyo din po. Thank you po sa panonood.